my sunshine. Beautiful friendship. Ang ganda ng weather natin today. Wow. Mas maganda talaga pag may haring araw. Wag lang haring araw tapos umulan ay wag na. Hindi na yun masaya. Kay gapang-gapang is life na yan. At least na-flow na nila dito oh. Sa yard namin. Mabilis lang to. Pag apartments, mabilis lang. Pero yung bahay namin, yung kapitbahay namin na yayamanin doon, ayun na, naglilinis na siya. Tulak-tulak na siya ng snow doon. Kailangan ma-clear out yung mga snow sa yard nila, sa front yard, kaya di sila makadaan. Yan ang perks. Yan ang perks ng nakatira sa Omakotitalo or detached house. Kasi ikaw talaga magsariling sikap ka, besh. Magtulak-tulak, mag-cleaning dyan, mag-flow ng snow. Kay wala mang ibang gagawa nun. Pag detached house, walang ibang gagawa kundi ikaw. You yourself. Ang ganda pa naman ang bahay nila doon. Tapos minsan nakikita ko siya doon sa roof nila, kiniklear nila. Kasi may ano yata yan sila, may tawag nito, may auring ko panel ba? May anong tawag nito, auring ko solar panel. May solar panel. Eh syempre natatabunan ng snow. Kaya umaakyat siya dun sa taas ba. So yan lang yung maganda magkaroon ng summer house, pero yan lang ay summer house, sariling bahay, pero yan lang yung problema talaga. Sariling sikap ka maglinis ng yard, maglinis ng i-clear out mo yung snow sa bahay nyo. Kasi pag hindi mo yan i-clear out, hindi kayo makakadaan. Walang chance. At kapag hindi naman, tas kakapal-kapal yan pag hindi mo i-clear out. Ay salamat, naging malinaw yung camera dito oh. Sa back camera ba. Walang nakakumbati sa akin today. Kay si Mr. nandoon. Though hindi po siya off, kundi naka-on duty pa rin siya. Kaya kailangan kong magmadali. Punta kasi ako ng bahay nila Lani. Yung ipapadala ko kasi 'di ba uuwi po sila. Meron ako ipapadala sa kanya na package para sa kapatid ko. Kay nag-request nga ng pabango at dagdagan ko na din ng damit and mga chocolates. Kunti lang naman. And thank you Lani, thank you kasi inalaw niya ako ng 5 kilos. Ay sayang, nakalimutan ko pala yung kiluhan ko. Yung binibit-bit lang ba na kiluhan? Ay sayang. Plano ko na yun eh, kunin eh. Ay dalhin, ipahiram kay Lani. Kaya lang, nakalimutan ko man hinuon. Pero sige lang, magkikita pa kami ni Lani. Kailangan ko ng sasakyan kasi mabigat yung papadala ko. Hindi ko kaya kapag nakakumbati si Lumi sa akin or di kaya pag nag-stroller kami, hindi ko kayang ibaba yun. Kaya sabi ko, love, punta mo na ako love. Punta mo na ako kay Lani. Saglit lang ako. Sabi niya, saglit ka lang. Kailangan mong bumalik agad kasi baka may ano na naman, may tatawag. Kailangan na naman pumunta niya ng work. Kailangan pa naman pag may tawag siya, kailangan 1 hour lang yung limit niya. Dapat nandun na siya sa work o kung saan man. Nung kahapon po pala, hindi pala 4 na oras yung tulog niya, kundi 2 hours lang po pala. Sinalala ko, hindi naman yan pagdating ng work, pagdating sa bahay galing sa work, hindi po yan agad-agad natutulog. Paano pa yan, pinaparest niya yun or nagre-relax muna yung utak niya. Kaya yung ginagawa niya, naglaro siya ng Candy Crush or di kaya nagbabasa siya ng news. Kaya 2 hours lang pala yung tulog niya kahapon. Ay, nako ang mister ko. Sana walang tumawag ngayon para doon lang siya sa bahay makapagpahinga naman. Anyway, tara. Medyo madulas ang ating daanan today. Ilang 4 degrees tayo ngayon. Kaya dapat dahan-dahan lang. Uy, ba't kaya may helicopter? Pag may helicopter yan, usually yan yung may mga emergency na kailangan na talaga agad. Yung doon talaga sa yung hindi na kaya ng i-car. Yan, pag may mga helicopter
Arang pagka-F bishoy. Arang pagka-F helicopter. That is the new spelling ng helicopter. Helicopter. Yun, kapag hindi kaya ng mga by land na mga pang-emergency, helicopter yung ginagamit. Si Rosalie nandito pa. Kay nag-ano yung kagabi. Nagbanding sila ng aming isang friend na Indonesian. Indonesian ba yun? Si Ika? Malala ko ng tama. Friend mo ba talaga siya, Jai? Bakit hindi mo alam kung anong lahi siya? Amoy food. Nagluto siguro to ng tuyo, itong mga to. Grabe ang amoy. Ang tapang. Buti sila hindi pinapalayas dito. Pag nagluluto ng tuyo. For sure, kinalani talaga to. Nagluto talaga to ng tuyo. Grabe ang amoy. Yan yung papadala ko kay Lani. Yan. Amoy tuyo talaga. Amoy puday. Grabe yung amoy. Ang tapang. Magdahan-dahan ako sa maalat kay kahapon. Mukhang nakaramdaman ko na naman ang aking tiyan. Sige, inzerubi. Palabi. Palabi, Jud. Maraming amoy tuyo. Uy! Hi! Ay, mitan. Mexit, ko haloy, tamatuuntan na. Ruby! Grabe maka Ruby, tuli. Grabe. Nyam, nyam, nyam. Mrs. Unaiti. Where is the baby? The baby is there. Muna ako dito sa Lidl. Bili ako ng mga apple juice. Maraming beses na ako nakakita ng mga naka-wheelchair ba. Naka-wheelchair tapos nagda-drive pa din. Ay, grabe talaga sila. Dami mga naka-wheelchair dito na nagda-drive pa din. Pero ganun talaga. Kailangan, lalo na pag walang kasama sa buhay. Wheelchair tapos nagda-drive. Ay, hirap ng buhay nila, besh, pero kaya naman nila, oy. Ako na naman ng spinach. Spinach is white. Nagmahal to ah. 349 na siya. Ay, wag na yan. Eto, from Italy para tong mga ano na to, spinach. Bili ako ng apple juice kasi may gagawin ako. Maraming apple juice. Dapat yung 100% apple juice, walang sugar. Kasi dahil dito sa aking sakit-sakit sa katawan, itatry ko yung tinatawag na flushing. Tingnan natin kung kaya ba yung flushing na yan. Nakikita ko sa FB. Tatry ko. There's no harm in trying. Kuha ako nito. Favorite to ni Lumi. Drumsticks. Favorite niyang tiktikin. Ano pa bang meron dito? Oh, may mga ham na sila. Oh, Christmas ham. Hindi pa tumatawag si Mr. Ibig sabihin, wala pang tumatawag sa kanya. Sana wala nang tumawag sa kanya para makapagpahinga siya. 7 days na siyang nag-work straight. Tapos bukas lang yung off niya, Monday. Agoy naman. Ito sana o mga building blocks. Regalo for Lumi. Ito maliit na cars. Ah, ito magic drawing. Kano kaya to? Ito pwede ito magsulat-sulat si Lumi dito. Lastin, Heratus Kelly. 4 years old. Pang 4 years old pala to. Hindi pala siya pwede dito. Ayan, may nakalagay. Ay, nako. Okay na sana. 10 euros lang. Mura lang. Nagbibling-bling yung mata ko sa mga toys. Ito, apple juice, oh. So, ito. Tignan natin. Taos Omina. Tignan natin. Dapat walang sugar ito. Apple juice. Saan ka na? 1.5 liters. Hele, protein, swala. Ay, ito maganda to kasi walang protein.
Swalas, walang salt. Taos. Wala mo nakalagay. Ilas ito. 100%. Ayan, 100%. Ayan. Ayan, 100% juice. Kunin natin to. The next day. The next day. Hello. Good afternoon, mga friendship. Meron na naman tayong nakakumbati. Kamusta kayong lahat? Happy ba ang lahat? Maganda ba ang gising natin? Sana maganda ang gising natin, ha? Kahit na hindi maganda ang gising, pilitin pa rin natin na maging maganda ang ating gising. Mag-smile pa din, mag-practice pa din mag-smile. Kaya, simulan natin yung ating umaga with gratitude, with a grateful heart. Kahit na hindi maganda ang tulog natin, tapos meron pa rin tayong mga problema, dapat umpisan pa rin natin yung ating umaga with a grateful heart and a smile. Of course, bago ang lahat, huwag kalimutan mag-pray. Mag-pray muna. Tapos, pasalamat and then smile. Naniniwala ako na kapag sinimulan natin ang ating umaga with a smile, ay, kahit anong bagyo pa yung dumating sa buong maghapon nyo, basta sinimulan nyo ng with a smile, with a happy face, alam ko magiging makakonquer nyo, kung ano man yung kakaharapin nyo sa buong maghapon na yan. Magiging maganda ang buong araw mo. Naniniwala kasi ako dyan mga besh, mga jay. Lagi ko yan sinasabi kay Mister. Lalo na pag hindi maganda yung gising niya. Kaya nagpapasaway si Toshi minsan, tapos minsan naman, hindi makatulog ng maayos. Siyempre, nagwo-work. So, dapat maganda yung tulog. Kaya, pag nag-ano na siya, nag-alburuto na yan. Lagi ako naka-smile, ganyan. Tapos, pag hindi na kaya ng smile, hindi na, ayaw talaga niya. Talagang bugnot talaga siya. Lagi ko sinasabi sa kanya, love, smile ng konti naman dyan. Alam mo naman na ayoko na umagang-umaga nakasimangot or nagagalit ka. Magalit ka, kahit hapon, tanghali, magalit ka. Huwag lang talaga sa umaga. Pinaka-hate ko ang umaga na nakabusangot at nagagalit agad. Agoy naman to. Agoy, meron na naman tayo nakaharang dito sa pintuan, anak. Gaya. Pero si Mister naman, pag nagalit yan, 5 minutes lang yan. Maya, wala na. Pag ako, abuti ng ilang araw pag nagalit ng bonggang-bongga. Nagmana si Lumi dito sa daddy niya. Kailangan namin lumabas ni Lumi ngayon kaya hindi mo kami lumabas kahapon. Balik kami sa every other day. Saka na ulit kami mag everyday pag summer or spring. Di ba na? Ang aking monkey na napaka-cute. Cute. Flying kiss muna to the friendship. Flying kiss muna. Especially to Ma'am Dorothy na lagi nagsisend sa amin ng yen. Grabe ka talaga, Ma'am. Thank you so much. Nagugulat na lang ako. Nagbibigay siya ng thanks na super chat. Flying kiss and to all the friendship na sumusuporta sa aming simpleng channel. Flying kiss na. Mwah! Oh, dito sa kabila pala. Dito pala sa kabila. Mwah! Mwah! Thank you so much, Ma'am Dorothy. Nakita ko na naman yung aming kapitbahay na mabait. Yung aming caretaker. O, yun, nandito yung ano manak. Ano yung 4 wheels. 4 wheels. Medyo maulan siya, besh. Maulan ng very light lang naman. Sabi nung caretaker namin, saan ka na naman pupunta? Saan kayo pupunta? Sabi ko, mag-walking. Tapos mag-shop. Sabi, tanong ulit siya. Ilan na yung ilang kilo ka na? Ilang kilo na si Lumi? Sabi ko, 10 kilos. Sabi, yes, I know, but this is my life. Wala akong magagawa. Alangan naman, pilitin ko paglakarin sa hagdan ng Lumi kahit hindi pa pwede. So, ganito talaga ang mangyayari. Sige lang, nakno, makaraos din tayo. Makaraos din si Mama. Matututo ka din maglakad sa hagdan. Not now, but someday. Tiis-tiis lang muna si Mama sa karga-karga. Kay lumibo. Kaya. Hindi lang, kakaraos din. Hindi naman habang buhay, laging karga ang Lumi. Hanggang kaya ko pang kargahin, kakargahin.
Kaya pa ng mga buto-buto. Go, go, go! Di ba na? Huwag mo tanggalin yung ano mo. Ayan na. Ito, putos naman po siya dito. Kaya, hindi na siya kailangan ng winter. Shoot! Daranak, tulalay ka na naman siya. Tulalay na naman ang inumido. Ayan. Let's go sa go. Ay, wala naman. Let's go. Flying kiss. Flying kiss. Again, again, again. Where's your head? Where's your head? Head, what about your hands? Where are your hands? Hands, what about your feet? Nakatago ang feet mo. Tara na, nak. Dami nating dal-dal, nak. Ayan, oh. Yan, wala na po ang snow. Natunaw na po. Diba sabi ko, matutunaw at matutunaw din yan. Kaya hindi pa naman kasi talaga winter eh. Pero next week, kay December na, ay, yan na po. Mag-uumpisa na talaga yan. Alam niyo po ba mga friendship? I think, ano, sana ba yung nakita ko na bahay? I think yan yung bahay na yan. Yan yung bahay na yan. Binibenta, nakita ko sa ano, sa page ng mga binibenta ko saan nakalagay yung mga bahay ba? Binibenta yung bahay na yan. Ang ganda pa naman. Ang ganda ng ano, ang ganda ng interior. Yung pinaka gusto ko kasi na interior is yung mga white, yung puting-puti ba. Tapos ang ganda ng bahay na yan. Merong 4 rooms. And then ang laki. Ang ganda talaga as in, sobrang ganda. Kaya lang ang mahal naman mga besh. Gusto ko sana yan kasi nandito na nga. Sa Carhula, lahat kasi nandito. Kaya gusto ko din dito. If ever man na lipat kami ng sariling bahay. Kaya lang, ang mahal. 139,000. Magkano yung mga besh? 139,000. Hindi siya pasok sa budget namin na bibili kami ng bahay. Ang ganda na sana kasi dito lang, oh. Parang lumipat lang kami ng kanto. Ay, naku. Kaya lang, ang mahal eh. Try ko ipakita dito yung itsura ng interior. Mas may sariling sauna. Basta ang ganda niya. At yung kitchen, maganda. And then, iba yung sa dining area kasi as much as possible, gusto ko yung iba yung dining area sa kitchen. Basta maganda siya. Kaya lang, ang mahal. Yes. Sabi ko, pag nanalo tayo ng Eurojackpot, bilhin agad yan. Pag nanalo. Oo, washed out talaga lahat ng snow. Walang natira. Oh, walang natira. Wala nang white. Wala nang winter wonderland. Sa December na talaga ulit yun. Malapit na rin naman. Yan si madam. Wow, sarap buhay. Pa snack lang. Sarap buhay na? Sarap buhay ko. Anyway, punta kami dito sa maliit na hospital sa amin. Meron lang akong kukunin dito. Hindi ko alam kung open pa ba to. Open pa ba to? Sarado na. Ay, sarado na siya, besh. Nam-nam? Nam-nam? Nam-nam daw. Yummy, yummy. Tapos, sarado na pala yung hospital or doon sa laboratory ba. Meron lang kasi akong kukunin. May inutos na naman sa akin ang doktor. Pinadala na naman ako ng mail kahapon. Eh, hindi ko naman alam na nagsasara pala yan. Ano po ba yung ilang damit meron si Lumi? Ito overall, makapal na to. Sobrang kapal nito. Yan, isa. Hindi, meron pang isa na fleece, overall na fleece. And then, 3 lang naman po yung suot niya na mga puro overall. Pero ito, makapal na kasi to. Ito yung isa sa mga nabili namin sa ukay-ukayan no isang araw para hindi na siya mag-winter suit. Wait lang anak, wait lang. Oh, ito. Inagawan, kala mo inagawan ng biskwit. Uy, tanggalin muna natin to. Ito, mainit din to eh. Yung fleece na overall. Oh, diba colorful ang Lumi? Green by purple and then gray. Ilipat mo muna ngayon sa kabila na. Thank you. Bata ka. Ay, wala pa ibang
Ay, mandi. Multitasking. Magbayad pala muna ako. Meron ito yung pambayad namin, oh. Meron siyang level ng, ewan ko bakit may ganyan. Ayan, oh. I think this is from IKEA, pero ayan yung ano niya, Saima design. Ito yung pinapambayad ko sa lahat ng mga kutsilyo. And kutsilyo, ganyan-ganyan lang. Tapos hait na ulit yung kutsilyo mo. Yan, oh. Yan. Yes! Meron siyang tatlo. Hindi ko alam kung bakit. Ano yun? Number 1 muna. Siguro ganyan. Tapos number 2. Hindi ko alam. Kahit naman kasi saan yung pinapambayad ko o yung binabairan ko. Ano man siya? Mahait talaga. Kaya yung mga kutsilyo namin, ay besh, makafatay. Makasugat talaga. Kaya binabaid ko man. Ganda pa naman itong kutsilyo na to. Victorious. Tingnan niyo mga friendship kung gaano kahait yung ating kutsilyo. Oh? Tingnan niyo. Hait kaayo, besh. Hait. Kahit ganito ko na lang. Hait kaayo. Makasugat talaga siya. Ito pa naman may buto, di ba? Kaya ito yung favorite ko na kutsilyo. Yan, oh. Wala, oh. Tanggal na. Ang balat-balat. Hait talagang maganda yung pang ano na yun. Pangbaid ba? Sa Bisaya, pangbaid. O, di ba? Ang ganda, oh. Kahit hindi ko nahawakan. Na ano siya, natatanggal. Yung mga fats-fats. Salamat, natapos ko na itong kinamatisang manok. Ang sarap niya, mga friendship. Tignan niyo naman yan. Sarap-sarap to. Mga ano to, mga 2 araw or mga 3 araw to namin na kakainin. Sa bukas, siguro ito. Basta alternate lang to. 3 araw or mga 2 araw. Yan, sarap niya. Try nyo na din to mga friendship. Itong kinamatisang manok. Ito naman, ito ay inaano ko na yung chicken. And then, gigisa ko na yung munggo. Malapit na ako matapos. Sleepy na yung no? Yan kasi, pinapatulog ka. Mag-nap. After na nap, ayaw mo mag-nap. Ayaw mo nap. Gusto mo lang marok-marok lagi. Paliguan ko muna pala to habang inaantay ko na matapos yung ginisang munggo. Kay ligo din niya. Actually kahapon po, pero talagang darating sa buhay natin yung pagod at katamaran. Kaya kahapon, hindi ko na lang siya pinaliguan. Ngayon na lang. Pero yun, papaliguan ko muna siya. Usually after niya magkumain, saka ko siya pinapaligo. Ay! Pero ngayon mabaliktad na, kay baka hindi ko na kayanin mamaya. Sobrang pagod, kaya liguan ko na lang to. In time, dahil ako'y takam na dito sa ating kinamatisang manok. Kakain na ako. Titikim ako. Maaga pa kasi masyado. Medyo maaga pa kasi for dinner ni Lumi. 5:35 pa lang. Oh yes. Alas 6 usually kami nag-dinner. Kaya tikim-tikim lang ako nito. Tapos mamaya magdi-dinner ulit with Lumi Boo. Kay si Daddy. Nasa work man. Mamaya pa po yun uuwi. Mga 9. Nakadepende kung saan siya manggagaling. Sa Helsinki ba? Sa Vantaa? O nandyan lang sila sa office. Uy, kasarap. Lami ng atong kinamatisang manok na. Masarap dito. Yung ginawa ko po dito ay ginisa, siyempre nagsaute ng sibuyas, ginger, tapos inano yung finry ng konti yung manok para mag golden brown, para medyo crispy. And then after that, nilagyan ko na ng kamatis. And then yun na, mga sunod-sunod. Kaya, ang sarap best. Alam mo yung juicy ba ng manok? Ang sarap. Yummy, anak. Yummy. Kahit yung sabaw, ang sarap.
Si Lumi po, lahat na niluluto ko, kinakain niya, kumakain siya. Wala siyang pili sa pagkain. Yun nga lang, konti lang yung kinakain niya. Hindi siya malakas kumain. Kaya lahat naman ng effort ko, hindi naman na parang sa pagluluto ng food niya, naniniwala kasi ako na malaking tulong din yung mga pinapakain natin sa mga anak natin kung bakit hindi sila sakitin ba. Malaking tulong naman yung pagpapagod ko sa pagluluto ng mga healthy food for Lumi. Kasi since birth po, isang beses lang po, up until now, isang beses lang po yun siya nagkalagnat. Yun po yung 10 months siya. And hindi naman grabe yung lagnat niya. Umabot nga lang ng 39. Pero si Lumi, nung nagkasakit siya, napaka, ano pa rin niya, active. Hindi siya yung matamlay ba? Yung pa ba, anak? Hindi siya yung matamlay. Pero syempre, mag-aalala ka pa rin kahit hindi siya matamlay. So yun. Tapos, hindi siya mabilis dapuan ng sipon. Parang ako po. Parang ako, pag nagkasipon siya, isang butas lang ng ilong may sipon. Tapos kunwari, nagkasipon siya ngayong hapon, kinabukasan, wala na po yan, mabilis lang. Tapos pag nagkakasakit, hindi umiikot. Kaya, hindi ako makarelate dun sa mga friendship ko na pag nagkasakit yung isa umiikot, nagkakasakit sila lahat. Malala ko din pala si Mixo dati, yung binabacuum yung sipon niya dati. Kasi syempre, kapag sobrang dami na ng sipon, may tendency kasi na bumaraba, hindi makahinga, kaya binabacuum nila dati. Alam ko, sa first time mama, ma-experience ko din yun. Kasi syempre, first time mama, di ba? Kaya ang dami ko mga gamit dito ng just in case, mayroon ako yung pump ng ilong, ng sipon, or kahit na ano mga gamit na pambata, basta handang-handa ako. Pero thank you Lord, kasi hindi naman siya nagamit ba? Kaya, knock on the wood! Hindi ba kami mabilis din hawaan ng sakit? Kahit sa mga weather, hindi kami mabilis. O kahit mahawaan, hindi din. Knock on the wood. Anak. May nakita nga ako nun sa sa Facebook ba. Bata siya. Hindi siguro siya makahinga dahil may sipon. Yung ginawa nung kapitan sa kanila, napakabait nung kapitan sa kanila kasi siya yung nagsip-sip doon sa ilong ng bata. Medyo nakahinga ng maluwag pero syempre dinala pa rin sa hospital for observation ba. Ganun pala yung epekto nung pag yung bata sobrang dami ng sipon, hindi pala makakahinga. Kasi never ko naman na-experience. Sana wag na-experience. Jesus name. Nakaligo at nakabihis na si Madam. Sana oil. Sana oil. Mabango na. Sana oil, anak. Ang nanay, kamusta naman? May pahawak naman.